Meron kasing limit, I think meron kasing mga sumusobra. Na, hey, itong... Madumi kayo. Madumi kayo. Hindi, literally, para siyang pagsahulo, alam mo ba? Ang tawag dyan. Umanda. Ang ganda talaga. Di support, di ba? Yeah. Umiikot din yun. Meron din tayong binabayarang tax. Mag-usap tayo about yung mga demographics na rito sa Ireland. Alam mo, ang laki na ng ipinagbago ng waterfall. Makaan pa ako. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Alam mo, ang laki na ipinagbago ng waterfall. Yes. When it comes to ano bang usapan natin about ba sa tao, about sa mga kainan In general. in general. Yeah. Tama ka. Kagaya nito, sabihin na lang natin, no? Itong kinakainan natin na to. Yes, merong mga Asian restaurants dito, Asian cafes. Pero mas madami ngayon, siyempre. Tingin ko, mas madami ba? Yeah, mga takeaways. And then ito, sa pinaka-main city center, merong cafe restaurant dito na ito yung mga sinserve nilang food. Which is like, I think it was Syrian. Ito? Yeah, because they have a Syrian, the menu. It's a Syrian food, something like that. Baba ganoush. Yeah. Parang narinig ko lang yun nung una Yeah. sa movie. Di ba? Sa movie ni, sino yun? Si anong pangalan Something. nun? Si Borat. Yeah. Anyway guys, welcome back sa channel namin. Diba? Oh, sumubos pa si Mrs. K. Sarap eh. Yeah. Okay guys. Kaya tara, let's eat. Hindi ko alam tawag dito, pero ang sarap. No. When it comes to demographic dito sa waterfall, or maybe in Ireland in general, no? Well, we can speak sa sa atin kung saan tayo yung county natin. Dati kasi, whenever na kumakaan tayo dito sa town, noon pa to, sabihin mo ng 10 years ago, bang, tagal na. 20 years ago. Well, no, Simula mo, 20 years, nung dumating na ka rito. 20 years ago, talagang mga puti lahat nandito. Mga ganun. Minsan nga, naalala ko, dito mismo sa particular, yung labas ng restaurant na to, iba pa to dati eh. Nakailang restaurant na to yung lugar na to. Kung ano-ano. Wow. Hindi ba katihan siya nung una, nung dumating tayo? Ay, no! It's Bagel. the bagel. Yeah. Yeah. Anyway, I was there at the front. Tapos, merong may mga ibang lahi naglalakad dun sa harap. Tapos sabi ko nun sa, sumigaw. Pagtingin ko, amigo, sabi ko na. Amigo, sabi ko, sino pa yung tinawag na amigo dito? Tumingin ako sa mga side ko. Wala namang ibang amigo, tapos ako lang yung ibang lahi, tapos sila ibang lahi. Tinuro ko yung sarili ko eh. Yeah, me. And then Amigo? sabi nung, yeah, sabi gano'n nung tumawag sa akin. Pero sabi nga nung kasama ko sa work, mukha ka daw Brazilian. Oo, Brazilian. Oh. Dito sa town na to, I'm looking outside, right? Iba-ibang lahi yung nasa labas. Hindi na lang puti. Itim, brown, whatever. Parang nagde-describe ka ng color na. Hindi kasi dati, Ah. puti lahat. Kaya, alam mo yun, Anak yung ano. pag ibang lahi ka dito, talagang stranger ka. Ganon. Tapos, Diyan mo makikita yung yung globalization na tinatawag, yung pagbabago. yeah. Well, yung diversity, na talagang diversity is real. Di ba? Hindi mo na maiwasan yun. Ito kasi when it comes to yung demographic changes, may mga factors kasi yan bakit nababago to. Unang-una, siyempre, when it comes to yung needs ba nung lugar na yan, na
kailangan nila ng tao, manpower. Kasi dito sa Ireland, ito yung reality nito. Maraming talaga dito na nung recession, nagsialisan. Diba? Yes. Nung 2008, halos lahat ng mga puti na yung trabaho is non-medical, nawalan sila ng work. At alam mo kung saan napunta sa Australia, Canada, and all those places. Hi guys, I'm Crystal Bello. Your health is the foundation of everything you want to build. Your energy, your confidence, your productivity, your mood, your relationships, your future. When your body feels good, everything in your life gets better. And that's why I'm passionate about the Feel Great system. It's a simple, science-backed way to support your metabolism, balance your blood sugar, reduce your cravings, and help you lose weight naturally without depriving yourself or doing extreme diets. Most people don't need more restriction. They need a system that works with their body, not against it. The Feel Great system gives you steady energy, fewer crashes, better digestion, and real sustainable results. So if you're ready to take control of your health and finally feel great in your own skin, contact Mr. and Mrs. K from Ireland. They'll help you get started. Bye. So, what are you waiting for? Tara, let's talk! No, karamihan sa kanila, hindi na bumalik. Oo. Di ba? Hindi bumalik. Eventually, nung nakabalik na sa economy, yung okay na yung economy ng Ireland, kinailangan nila ng mga tao na, siyempre, Ireland is like into production din. When it comes to pharma, when it comes to all those things, di ba? Which is, kung nakikita natin, ang dami tayong mga skilled workers na mga kababayan na nakuha, di ba? Na nagsidatingan. Positive yon para sa ating mga kababayan. Yes, oo. Pero negative sa kanila. Negative sa kanila. Pero hindi yan nila, yung mga, sabihin natin, mga keyboard warriors, lagi yung, ano sila, parang galit na galit, bakit maraming mga immigrants na nandito sa Ireland, hindi nila iniintindi na kailangan nila yun. Kailangan nila ng manpower, kailangan nila ng, sabihin natin, siyempre, umiikot din yun. Meron din tayong binabayarang tax, yung ating mga skilled workers kasi siyempre nagwo-work, nagbibigay ng tax. Pero ang main driver din naman talaga ng economy nila, hindi naman yung tax lang sa tao, kundi yung tax sa mga big companies. Yun talaga kumikita yung It's a cycle. yeah, Pero dahil doon talaga kumikita yung Ireland, hindi doon sa tax natin na binibigay sa revenue. Hindi ganoon. Kung titingnan mo, maliit lang naman yun pero doon sila kumikita talaga sa mga like Apple companies, yung mga ganon. At saka sa mga pharmaceutical companies. Amazon. Well, not really Amazon, but you know, Yeah, like, may malaking building meron, sila. pero Facebook. no, like oh. big talaga. Big companies. Tapos manpower, kailangan nila. Kagaya nito, yun ang ating mga, meron tayong yung Nightingale Placement Agency, di ba? Ate Daisy, Kuya Ronald, and the gangs, meron silang, ano na naman, yung parang, yung company nila, Nagre-recruit. which is, marami na namang Filipinos na darating dito Yes, sa... recently po, nag-attend kami ng 10th year Anniversary nila and we met a lot of Filipinos na galing Pilipinas na nakarating dito. Yes. By the way, ito, paano kaya ito? Para siyang pagsahulo, alam mo ba? Ang tawag dyan? Parang Meat ano din siya. yung nasa loob? Din, pero may something, akala ko kanina parang palikambing, but it's not. It's like meat. Probably, oh no, it's supposed to be like veggies. Sa inyo. Yung sa inyo. No, banana. Kung sa amin. But this banana one yung is sa like, inyo. Meat siya eh. Masarap. Actually, masarap siya. yeah. Kalimutan ko yung tawag. Kaya guys, yung mga nanonood sa ating mga kababayan natin, huwag tayong mangamba na pagdating natin sa Ireland, wala tayong mga
marami tayo dito guys, dumadami na tayo sa Ireland. Kaya we're excited para sa inyo, yung mga nag-aantay na lang para pumunta sa Ireland. Yes. Congratulations. Shout out guys ha. And then, and sabi nila Ate Daisy or ng TNPA, madami pa. Madami pang kailangan. Yes, naman. Nakakatuwa na as we are sitting here, mangilan-ngilan nakikita para mga Filipinos yata yun. Hindi natin kilala pero Oo. may mga dumadaan. Kasi dati, pag may nakita kang Pilipino, kilala mo eh. Yeah. Kilala mo talaga. Pero Kasi ngayon, hindi konti, na. hindi mo na kakilala kasi dumadami na. Ibig sabihin nun. Hindi naman tayo nakikita eh. Nasa labas sila. Dumadami. Diba? Tapos, yun. Yung ating mga ano, yung nga lang, ang ano natin sa mga nurses na Filipinos, parang hindi masyadong madami. Sa Dublin kasi sila mas nag-stay. Mas madami sa city na mga nurses. Mostly sa province. Sa mga kagaya nating itong Waterford, konti lang. And then, at the moment, hindi din kasi hiring. Hindi din tayo hiring. Yan. Wala pa. Pero madami na din mga Filipinos kasi mga nasa nursing home sila, ganyan. Or nandun naman, kaya natin hindi nakikita, nasa private hospital sila. Yeah. Ayun. Pero madami na rin mga Filipinos talaga, na nurses. How's the food so far? Good. You giving it to me? Wow. There's no meat, it's just bread you gave. Everything good anyway, isn't it? It's nice. It's okay, I don't... Now, Just bread. yung, Balikan natin. hindi, yung ano natin na to, Itong food? hindi, yung food okay na tayo sa food. Pero, I gusto mean, mo yung review. yung Food mga- review. Masarap. Hindi masarap. So, sa mga gustong mag-try ng Syrian food or Arab food dito sa Waterford, kung sa mga manonood natin na mga kababayan dito sa Waterford, so Olive Tree ang pangalan ng shop. Sarap. As in, ang sarap. Lalo na, I'm sure marami tayong mga kababayan na galing Middle East. So, kung na-miss niyo ang food sa Middle East, eto na. Yan, pwede kayong pumunta rito. Nasa city center, sa gitna siya. Yan. Yung ano ba to? Ito guys, summer na kasi hindi. Summer na ba? Di pa. Papuntang summer pa lang. Medyo ang panahon, minsan, ganyan, medyo dull. Kasi summer na eh. May June, July. Summer. Isn't it, Kian? When is summer? May June, July? Yeah. Yeah. Summer. Pero, medyo malamig pa rin. Nag-jacket pa rin po kami. And of course, syempre, makulimlim, which is usual. Yun ang pagandaan ng mga kababayan natin na yung weather talaga, syempre, yun ang ating dapat na hindi kagaya ng sa Philippines or sa Saudi na Maliwanag. Yeah, maaraw. Pero okay naman. Sabi nga ni Kurt, basta may somebody, na kailangan i-conquer natin yung weather kaysa sa yung weather mag-conquer sa atin. Yes. We just have to adjust. Mag-jacket ka, malamig. Tandaan, para sa Euro. Para sa Euro. Yeah. At saka may naman, maraming ways naman na maibsan yung ating mood or yung kalungkutan. Kasi syempre pagka ganito na grayish yung panahon, medyo malungkot. But I suggest na yung dapat meron tayong hobby, like magbasa. Like me, ako, nagko-crochet ako, nagbe-bake ako. So, maraming ways na para maaliw tayo. And then, of course, wag po natin kalimutan na hindi komo, Filipino tayo is maraming vitamin D.
Okay, pagkagaling mo sa Pilipinas, marami kang bang vitamin D sa ating katawan. But then pagdating po dito, dahil nga hindi maaraw, and because we have darker skin, nahihirapan po yung katawan natin na mag-absorb ng vitamin D. So dapat po, uminom tayo. Kasi napaka-importante niya sa ating katawan. Mahirapan tayo mag-absorb ng kasi kailangan natin ng sunlight To para process the vitamin D in our kasi body. ang Yun vitamin pala D yan. is sa skin yan nagpo-produce. Yan. Tapos, Alam mo kung isipin mo, napakatalino talaga ng pagkakagawa sa mga tao. Of course. Na that's why kung isipin mo bakit ganon yung skin color ng mga nasa Africa, ng nasa Asia, talagang talagang there's a reason. there's a reason, of course, guys, yung ating creator, di ba? Yes, yun. Nakakatuwa. Oo. Pag-isipin mo. Na yun. Kaya tayo po sa Pilipinas, wag bawas-bawasan ng pagpapaputi. Dahil hindi po yan, kaya po tayo moreno sa Pilipinas is dahil may dahilan. Diba? Yes, Na correct. kailangan natin yun. Hindi Hindi po natin kailangan magpaputi. Ang nangyari kasi sa atin, tinitingnan natin yung mga ibang lahi na yung mga mapuputi. Meron tayong colonial mentality na yun ang ating parang ang ganda ng mga ganon. Ay, mabuti yun. Kasi na-program tayo bilang mga colonized people na, hey, itong Madumi kayo. Madumi kayo. Literally, Yes, nung yun nga panahon yung na yun, sinabi nila, madumi. madudumi tayo. Meron nga sila mga posters na parang may soap pa nga na parang dati, parang ginawa nilang poster na kailangan mag-clean ka para pumuti ka, something na ganon. Along the lines. Ito yung mga American dyan na nagsimula yung pampaputi. Siguro. Siguro kasi Anyway, under American American regime dun sa Philippines. sobra ang colonialism at saka yung pagpapaputi na yan. Kasi I remember when I was, nung bata ako, talagang morena kasi talaga ako. Yun talaga yung kulay ko, morena ako. And then, there was, di ba yung student council? So, grade 1 ako. Imagine na grade 1 pala ako. Talagang traumatic to sa akin kasi grade 1 ako, I was only 6 years old. And then, napili ako na mag-muse. So, there is merong dalawang group or parang officers na yung sa election. So, dalawang parties. So, nandun ako sa nasa isang parties ako na ako yung muse. So, may election. Tapos, dun sa isa, may isa ding, mas matanda siya sa akin ng 1 taon, pero maputi talaga yung babaeng yun. Maputi yung batang yun. 1 year older siya sa akin. And then, hindi ko talaga ito makakalimutan kasi traumatic. And then, dahil noon, syempre, yung mga grade 1, grade 2, ganyan, hindi naman marunong pa magsulat. So, hindi pa sila magvo-vote ng name. So, ang ginawa nila is pinatayo ako sa harap nung class, and then yung isang girl doon sa kabila. Nagbotohan. Pinagbotohan, so bibilangin kung ilan yung tatayo sa harap ko at ilan yung tatayo doon sa girl. So, parang, okay, tapos naririnig ko yung mga bata nag-uusap-usap. Doon tayo, maputi siya, maganda siya, doon tayo. Tapos meron namang nagsasabi, maputi lang yan, dito tayo. Maganda siya kahit na ganito. Pero natalo ako. Yun pala Kailangan mo pala likas papaya. Natalo talaga ako. Parang traumatic talaga yun, na parang at that young age, na parang naranasan ko na mabully, na parang dahil sa kulay ko. I think umiyak ako pag uwi ko sa bahay. Sinabi ko sa nanay ko na sabi ko natalo ako kasi maitim ako, ganun. Kaya pala noon, naglilikas papaya ka. Oo. So parang traumatic talaga yun na parang, and then yung nanay ko naman, syempre supportive ang nanay ko. Hayaan mo na yun. Sabi niya ganyan, nanay ko. Maputi lang yun. Mas maganda ka doon. Mas maganda ka doon. Ayun. Maputi lang yun. Pag pumuti ka, mas maganda ka.
Yun, I think yun na lang yung parang naging, ano ko na ma-boost yung aking moral. Kasi talagang bagsak. Dahil, syempre, isipin mo ba naman yun? Tatlo lang yata yung tumayo sa akin. Dahil lahat sila pumunta dun sa Grabe, no? kalaban ko dahil maputi siya. Siya yung nanalo. Siya lagi yung nananalo. Tapos, yung mga tao dito, gusto magpatan. Oo. Oo, baliktad talaga ang mundo, hanggang ngayon guys. naman, Oo. Ngayon, pagka may party nga sa weekend, kunyari, may occasion, may wedding, or something, may night out sila, nagpapatan sila. Di ba? Parang, May nagpapahid, nag-spray ng kung ano, para lang maging baliktad talaga. fan. Kung anong wala ka, yun ang gugustuhin mo. Kung anong meron ka, yun ang parang, Oo. hindi mo siya masyadong but, I admit na talagang ang likas papaya, yung lotion, ay ganun talaga. Talagang doon na Nung panahon yung na yun. allowance ko talagang kailangan, konti lang allowance ko, kailangan may mapunta para doon nung college ako. And then pag-uwi na ako ng probinsya, talagang yung mentality talaga ng Pilipino nakakatuwa. Kasi maliit lang yung bahay namin sa probinsya. So dahil maputi na ako, galing na ako Manila, nakaayos ako, ibababa ako sa tapat ng bahay namin na malaki. May malaki. May malaking bahay doon. Na mga para na, sabi ko doon sa tricycle, ito po yung, hindi talaga ako ibababa doon sa bahay namin na maliit. Ibababa talaga ako doon, which is medyo malayo. Let's say siguro mga 10 hakbang. Doon talaga ako ibabad sa pinto nung malaking bahay. Judgmental talaga mga Pilipino eh. Sabi ko, ano ba naman yan? Doon yung bahay namin. Sabi ko, oh. Tapos, titingnan talaga ako ng tricycle driver kung saan ako pupunta. kung baka pinaprank mo lang siya. Talagang, naiinis ako no kasi doon talaga ako ibababa eh. Naglalakad patuloy ako. Yes. Yung mga experience na gano'n. Minahal ko na lang yung kulay ko, I think, nung nag-abroad na ako. Ayan na. Doon mo ma-realize kasi na Ayan na. tayo sa iba't ibang lugar, may kanya-kanya tayong yung personality natin, yung ating pagkatao. Kailangan sakupin na, ba't sakupin na, kumbaga, embrace natin yung pagiging individuality in a way. Ganun eh. Kasi siyempre, we're created na ganito. So, accept it and then enhance kung ano man yung dapat mo enhance na hindi ka naman magbabago. Totally. Kasi bawat naman yan, may mag-appreciate sa kung ano ka, i-enhance mo lang. Hindi yung parang totally. Kasi mangyari, pag magbabago ka, maibang lahat. Diba? Cosmetics in a way na pag hindi naman, what about cosmetics? What's your thought about it? Parang, what's your take? Parang pagka magpaparetoke ka na totally magbabago ang itsura mo. Hindi siguro I have nothing against sa ganyan. Kasi, okay, enhancement. As meron kasing limit, I think meron kasing mga sumusobra. Yun ibig sabihin. Huwag yung sobra. Huwag yung sobra na talaga namang sasabihin, uy, ano to? Pero dito, guys, meron, sa ngayon, ano talaga, parang ang nangyari sa atin, parang feeling ko, yung may, nasundan natin, nakita natin yung pag-change nitong kapaligiran natin. Kasi nung una, pagdating ko rito, like ko sinasabi na 20 years ago, yung mga tao, wala yan sa yung mga cosmetics na yan. Hindi sila masyado. Even yung mga skin therapy, mga ganun, wala yan masyado. And then eventually, unti-unti, dumadami na yung mga clinics. Facial clinics and everything like that. Naging busier na. Di ko alam kung bakit, paano. Pero yung mga dati, syempre, nagpupunta sa, nakikita online siguro. Online. With the advent of internet, doon na yung parang naiba na yung pananaw ng mga tao. Lalo nung sumikat ang Kardashians, diyan siguro, talaga ganun. nagsimula. Kasi sila talaga yung nagpo-promote niyan. Kasi meron kasi akong kakilala, pero meron akong alam na siya naman,
open siya. Lagi niyang sinasabi, puti ito guys. Ano? Yung ilong niya kasi, lagi niyang pinapakita na may pinaiba siya sa ilong niya. May pinatanggal siya dito sa may parang nose bridge. Kasi dati, sabi niya, merong bump doon, tapos hindi ganun katangos. Sabi ko, okay. Nung hindi naman niya sinasabi noon, wala naman nakakapansin. Pero siya daw mismo, every time na titingin sa salamin, nakikita niya na, ay, there's something there. Hindi niya gusto. Kaya nagpatanggal siya ng something na yon para talaga yung ilong niya sobrang tumangos naman. Sabi ko, masyado na mga tangos to. Pero meron palang ganun na mga tao. Na maganda naman na okay Oo, na. pero gusto pa din na basta. Or meron namang iba na meron silang gustong i-achieve na hindi naman bagay sa mukha nila. Ayun. Enhancement, yun, i-enhance, pero change na yun yung No, gusto mong nagiging mangyari. change, oo. I think iba na yun. Enhancement, fine. Pero- kasi ang dami ko namang nakita na nagpa-enhance. Talagang, uy, wow. Gumanda. Ang ganda talaga. Di support, di ba? Yeah. Pero yung mababago na and then you get addicted to it. I remember this conversation with you, no? In the same with materialistic, materials. So, I remember, syempre, I think bilang Pilipino, stages yan dumadating. Naalala mo noon nung binilan mo ako ng luxury bag Okay. na gift mo sa akin nung nanganak ako na parang sabi mo, oh, ayan, bigyan kita dahil gift nga nung nanganak ako. And then sabi mo, nung medyo nung nabilan mo ako, tapos tumitingin pa ako, Laura, pag sumobra na, addiction na yan. Parang nag-stuck sa mind ko yun, oo nga, no? Addiction na hindi mo naman kailangan. Oo. And then one thing na na-realize ko talaga, okay, I have that bag na hindi ko naman ginagamit lagi. Na nung binili mo yun, nung binigay mo sa akin, I was so happy. That time. Oo, yung happiness. Pero, okay, happy ako nung time na yun. Pero ngayon, nandun lang siya. Yeah, oo. And then, like, parang ganun din sa physical look. Pag Yeah. once na na-change mo yan, happy ka nung moment na yun. And then, titingin ka na naman sa salamin. Yes. Ano na naman ang ipapabago mo? Yeah. Yun lang siguro yung masama na doon. Na yung Parang- pagka yung, eto na naman, okay, pinabago mo yung ganito, tapos ipapabago mo na naman kasi hindi ka masaya, may nag-comment sa'yo na, ay, ba't ganito? I think yun na yun yung masama. The same thing na naghahanap ka pa ng iba pang material na bagay. Na, uy, Yeah. gusto ko naman ito. Next time, ito naman yung bibilin ko. Yun. Yun na nga. Yun. Yun yung ano. So guys, mag-isip tayo kung ano man ang dapat natin. Kaya doon, or hindi na ako papabili. Yan, yan, di ba? Kinabahan ako doon. Grabe. I'm happy. So yun, maganda. Di ba, natural, normal talks lang to between us, Saka, yes. asawa, ganon. Tsaka tandaan, guys, yung parang importante talaga yung peace of mind, hindi yung happiness. Oh, kasi Yan. yung happiness sumusunod dyan sa peace of mind. Yung may peace of mind ka, kalma ka, mas masaya. Kasi yung naghahanap ka ng happiness. Yeah, okay. Okay, guys. I think that's it for now. At maraming salamat sa at pag-join sa umaaraw amin. na. So, siguro kailangan magpa-araw ng kaunti. Yes, para makapag-process tayo ng vitamin D. Yes. So hanggang sa muli, guys. Tara! Let's talk. Yeah, thank you. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.